Mga kapuso, kung mainit ang panahon, mas mag-iinit ang ulo nyo sa pag-uusapan natin. May krisis na nga nagawa pang manlamang ng ilan. Dalawang magkahiwalay na insidente na nagpapag-gas and run ang nabalita ngayong patuloy ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Sa Bacolod City, huli cam ang pagtakas na isang sasakyan matapos itong kargahan ng gasolina. Ayon sa management, 500 pesos ang ipinakarga nito. Nakikipag-unayan na rin ang LTO para matunton ang naturang driver nito. Sa Quezon City naman, nauna nang mabalita ang nahuli cam na insidente ng gas and run. Kinargahan ng full tank ang isang SUV na umabot sa mahigit 5,000 pesos. Pero pagkatapos, mabilis na tumakas ang SUV na ito at dire-diretsyong nag-drive sa EDSA. Nakita pa ang paghabol ng pump attendant sa sasakyan pero nabigo siyang pahintuin ito. Yan ang pag-uusapan natin. Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, anong kaharapin ng mga driver na nag-gas and run? At dapat nga bang sa gas attendant ikaltas ang gas na ninakaw? Well, meron dalawang posibleng kaso dito sa tinatawag na gas and run. Maaaring theft o pagnanakaw sa ilalim ng Article 309 or pwede ring estafa sa ilalim ng Article 315, pareho sa ilalim ng Revised Penal Code. And of course, depende sa mga pangyayari or circumstance kung ano ang mas angkop na krimen na i-charge laban sa mga suspect. Ano naman ang pagkakaiba? Alam naman natin na yung theft or yung simpleng pagnanakaw ay pagkuha ng isang bagay na walang pahintulot ng may-ari. Halimbawa, pumunta nga sa gas station, kumuha ng gas, tapos tumakbo na. Paano naman natin masasabi kung estafa ang tamang designation ng krimen? Yung estafa naman ay yung pagkuha ng isang bagay na may halong panlilinlang o panloloko. Halimbawa, nang dumating ang suspect sa gas station, sinabihan yung gasboy na, credit card pa pambayad ko So dahil sa pinakitang pagkukunwari may pambayad siya, kinargahan ng gas ang kotse, saka umalis ang suspect. Sa ganitong kaso, maaaring estafa naman ang kasong ihahain. Anong difference? Kung theft ang kaso at lampas ng 5,000 ang nanakaw, ang penalty ay kulong, na aresto mayor, medium period to prison correctional, minimum period. So 2 months and 1 day hanggang 2 years and 4 months. Kung estafa naman, ang penalty ay aresto mayor in its medium and maximum periods. So 2 months and 1 day to 6 months. Medyo mas maiksi Parang nakakaawa naman ang gasboy. Pag-usapan naman natin yung kawawang attendant na sa kanya i-charge ang cost ng nanakaw na gas. Legal ba ito? Siyempre, it depends. But as a general rule, sa ilalim po ng ating labor code, specifically sa Article 113 nito, bawal ang automatic at unauthorized deduction mula sa sahod ng mga empleyado. Hindi maaari ang mga unauthorized deductions. Of course, alam natin, ang mga usual deductions, SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Yan ang mga usual deductions. Pero ang mga loss at damage, usually hindi dapat kinakaltas sa sweldo. Mga risk of business operations yan kung wala namang kasalanan ng empleyadong ito. So depende sa mga pangyayari kung may pagpapabaya ba ang empleyado. Meron bang mga kasunduan o malinaw na usapan tungkol sa ganitong mangyayari? Tapos assuming natin na meron bang due process? Meron bang tamang pag-iimbestiga? Pagkakataon para sumagot at mag-esplika ang affected employee. So you need to show negligence ng empleyado at ang tamang observance of due process bago gawin ang pagkakaltas. Kung wala, malabo na dapat kaltasan ang kawawang empleyadong ito. So sana wag masyadong mabilis. Huwag masyadong magbilis, magkaltas kasi lahat nanganganib at namimiligro ngayon. At kinakabahan, of course. So, ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw. Para sa kapayapaan ng pag-iisip, huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.